Para doon po sa kaalaman ng nakarami, dito kasi nilagay, binato. Alam niyo po, kung ano po yung pagbato dati, nung panahon ni Jesus Christ, ano ba yung kahulugan ng pagbato nung panahon ni Jesus Christ? O yung mga kabataan. Kasi kapag nag-aral tayo ng Bible, hindi lang basta salita lang, dapat pati yung history eh. Bakit ginagawa niyo yung pagbabato? Ano ba yung pagbabato noon? Nung panahon niya. Ang pagbabato, ito na yung paghusga mismo. Paghusga dun sa tao. In other term pa nga, kung tutusin, ang pagbato ay life sentence. Di ba life sentence na yun? Death penalty. Matik death penalty kagad yun. Nung kapanahonan ng ating Panginoon. At dito, sa pagbasa natin, sa napakasimple, no? Ang sinabi dito, bakit nyo ako babatuhin? May ginawa ba akong masama? Wala silang maisagot. Kaya hindi rin po natuloy yung pagbato kay Jesus Christ eh. Kasi alam nila na walang ginawang masama yung taong balak nilang batuhin. Na ang sinusulong lang nila ay ang ano? Blasphemy. O yung pagpapangga bilang Diyos daw. Jesus Christ. Di ba? Pero di nila naalala nung bininyagan ni Juan Bautista ang ating Panginoon, may bumabang kalapati at may tinig na nagmula sa langit. Di ba? Yun, nakalimutan na nila yun. Ang sabi, ito ang aking anak, kalugdan niyo siya at sundin. Napakaliwanag no, nasa Bible po yan. No? Doon pa na makikita natin na talagang si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Ang problema po, ito nga yung sinasabi. Maganda yung binanggit dito sa pagbasa natin. At medyo may patama dun sa mga nagtanais pumato sa ating Panginoon. Sabi, ngayon, di ba sulat sa Diyos, sinasabi ko, mga Diyos kayo. Doon pa lang, bigat nun. Binanggit niya, sinasabi ko, mga Diyos kayo. So, ibig sabihin po, mismo si Jesus Christ, sila rin mismo ay tinatanggap bilang kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Bakit? Sino po ba yung mga balang pumato kay Jesus Christ? Mga Pariseyo. Mga Pariseyo. Yung may alam sa kasulatan. Hindi na nagbabala. Pero kay Jesus Christ, totally, alam niya, na kasama ko kayo eh. Dapat kasama ko kayo. Kasama ko kayo ipahayag yung mabuting balita. Bakit niyo ako inuusig? Yung pinakain niya dito eh. Di ba mga Diyos kayo? Kasi ang panahon na yun, ang isang tao na may alam sa kasulatan, napakataas po ng tingin ng mga panahon na yun. Dahil yung pangalan niya, kung baka naman, emperador, di ba? Emperador yung mga ano eh. Mga governor, kaya nga. Kasi may alam kayo ukol sa pagliligtas na nandun sa kasulatan. Okay? Kaya po dito sa ating pagbasa na to, ating makikita dito na kung saan sa kabila ng pambabato kay Jesus Christ, sa kabila ng pagbabatikos, pagmusga, huminto po ba ang ating Panginoon? Hindi. Palabot mo naman. Hindi siya huminto. Pagkos, ano pang ginawa niya? Ayaw niyo akong pakinggan dito sa lugar niyo. Anong ginawa niya? Umalis siya, tumungo sa Ilog Jordan. At doon po siya muling nangaral. Sabi nga, nung nag-aaral din ako, sabi sa akin, kung may mga kaibigan ka na hindi ka tanggap, eh baka naman hindi sila para sa iyo.
You better leave and find another friend na tatanggap sa iyo kung sino ka. Bakit po? May brother kasi, kababata ko yun eh. Dapat kami lang magkasama, hindi. Hindi ka po lalago sa isang palagay natin community o isang relasyon na kung saan puro na lang pag-uusig ang ibinibigay sa iyo. Sa kabila ng binigay mo ng lahat. Di ba? Halos wala ka namang ginawa sa kanyang masama. Pero patuloy pa rin yung hindi tamang pagtingin sa iyo. Baka mamaya hindi ka para doon. Baka inaantay ka na nung isang kaibigan o isang relasyon na para sa iyo. Ako minsan po alamin na natin no, sa ating na lang buhay ngayon. Kasi kung titingnan po natin, hindi naman kasi lahat ng tao tatanggapin ka. Tama? Hindi lahat ng tao tanggap ka. Kung minsan sa kapila ng lahat ng mabuting ginawa mo na sa kanila, babatuhan ka pa rin at your back. Di ba? Pero pinabayaan ba tayo ni Lord? Hindi. Tandaan niyo lagi yan. Brother, kailangan ko bang bumante? Hindi rin. Bakit? Let God do it. Kung karapat dapat pa. Kasi kung minsan po, may mga damdamin tayo na ang hirap tayo ibigin. No? Kung minsan, bakit ba madalas alis ka ng alis? May hinahanap ka ba? Bakit kung minsan nami-misplace din tayo dun sa mga bagay na ito ba yung gusto ko talaga? Ito ba yung school na gusto ko? O baka naman napipilitan lang ako dito? Na kung minsan kasi kailangan malaman natin sa sarili natin yung katotohanan na kung sino ka talaga. Sabi nga ni Lord hindi mo kailangang magbago. Mahal pa rin kita. Di ba? Sa awitin, di ba? Hindi mo kailangang magbago. Kahit ito'y mas ibig. O yun, kinanta ng asawa ko. So, doon pa lang po sa awitin na yun, mararamdaman natin na sa kabila ng pag-uusi, sa kabila ng patuloy na hindi ka maintindihan, hindi dapat tayo tumigil, lalo't maganda ang ating ginagawa. Okay? Actually, ito lang, sa community natin, marami dito natitisod. Kapag huminto ka dito, yari ka. Mahirap na bumalik. Pero, as long as nandun yung binitawan salita ni Lord, dapat hawak natin yun. Huwag ka mamambaran dito. Kung may sinasabi yung kabila, hayaan mo lang sila. Alam mo, tama ang ginagawa mo, gawin mo. Diba? Hindi naman ito pagalingan eh. Hindi naman ito paanuan. Basta, ang sinasabi ng ating Panginoon, gawin mo yung narapat, ako ang bahala sa iba. Ngayon, kung sakasakali man din, marinig tayo, kailangan ba himinto tayo? Hindi eh. Kasi pag huminto po kayo, alam niyo mangyayari? Ang full stop, ang isang buong hinto, mahirap ibalik yan. Tama ba yung mga nagdadrive? Tama no? Ang hirap kumabig, di ba? Ang dami pang ikot bago makakabig pa atras, di ba? Kapag nag-full stop ka, di ba? Full stop talaga yun. Yun ang pinakamahirap, yung bumalik.
Kaya nga po actually dito, sa, lalo yung may mga bago tayo dito, dapat yan, iniingatan din natin. Kasi baka mamaya may matibay, may halilig na isang beses lang yan. Ay, ganun pala doon, may ganun ka agad. Dapat hindi eh. Ang hindi mo tinitingnan dapat dito, yung tao. Ang tinitingnan lagi natin dito sa ating paglilingkod, ang Diyos. Hindi ako. Hindi ako ni mga nilang sani, hindi yung mga head natin dito, hindi yung mga council of elders ang tinitingnan dito, hindi. Bawat isa po tayo, may kanya-kanya tayong kayang gawin para kay Lord. Amen po ba? Amen! Gagawin mo lang naman yan eh. Hindi mo kailangan tingnan na si Brother Chris or si Brother Gian galing magsalita. No. Ang nilang Doti, napaka madamdami yung banalan. Kapag, sabi nga, pag tinawag ka ni Lord, hindi ka makakaintindi. Kakayanin mo yun. Yung tumayo dito, kaya nyo rin po ito. Kasi dati rin naman hindi ako tumatayo eh. Wala rin po akong alam. Pero patuloy na binibigyan ng biyaya kasi hindi ako tumigil. Hindi ako huminto. Bagkus, pinagpatuloy ko yung mga tamang ginagawa ko dito sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng pag-uusig, sa kabila ng lahat ng mga naririnig, negatibo man, positibo, kung ano man yan, dapat hindi tayo huminto. Ganon din po yung ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Kasi siya, alam niya, nandun yung mga alagad niya. Ano nang mangyayari sa kanila kung ako mismo susuko? Kaya kasi sabi, kahit masakit, kahit mahirap, ilalaban ko yan kasi alam ko, nandyan ang Diyos. Malapit na ako sa Kanya. Kahit anong damdamin pa yung lumutang dyan, dapat ang nakikita natin dito, si Lord, nandyan sa harap natin ngayon. Namungusap sa atin. Umakatok, brother, huwag kang huminto. Sister, ipagpatuloy mo. Kasi baka mamaya yung mga nagsasalta ngayon, talagang nagkakamali lang sila. Dahil sila, o tayo din mismo ay tao lang din. Kung ano man yung mga nililinig natin na negatibo, posible pa rin na nagkakamali ang kapwa natin. Pero si Lord hindi yan nagkamali sa pagtawag sa iyo eh. Nandito lang yan. Tuloy mo lang to. Nandun na tayo, masakit. Dati masakit yung narinig ko eh. Parang hindi ko kaya. Parang minsan nga, parang ayoko nang mag-serve. Kasi parang wala ba akong kwenta. Doon sa sinasabi walang kwenta po, ano sinasabi ni Lord? As long as nasa inyo yung ID niya. Ano yung ID? Yung pag-ibig. Hindi kayo pwedeng mawala ng kwenta kasi nandiyan siya sa atin, nasa puso natin siya. Ang kailangan lang, pakawalan. Kasi kung minsan sa sobrang dami na ng mga binabaon mo dyan na negatibo, mga pamimintas, mga panunuligsa sa'yo, na akala mo parang ikaw wala nang ginawang tama dito sa community. Hindi. Ang bawat isa po sa atin dito, maliit man, may trabaho man o wala, bata man o matatanda, ay importante sa ating Panginoon. Amen. Kaya hindi dapat tayo huminto. At yun yung ginawa ng ating Panginoon sa pagbasa natin ngayon. May narinig po ba kayo na sinumbatan niya yung mga pariseo, yung mga nanuligsa sa kanya? Pagbasa? Wala. May narinig ba din ba kayo dun sa pagbasa na nagalit siya
Hindi. Pinakita niya pa rin ang pagmamahal niya. Bakit? Magkakasama tayo dito. Nagtanong na nga lang siya eh. Bakit ako tinutulisan mo? Iisa lang ang layunin natin. Kasi alam niya naman na yung mga Pariseo may kaalaman din sa kasulatan. At alam din naman nila kung sino yung dapat nilang puntahan. Nga lang, nabubulagan sila. Kasi nga, itong tao na to, yan yung anak ng karpintero. Na ang isip nila pag sinabing tagapagligtas ay isang matipuno, isang malakas, at isang makapangyarihan. Ayan, may mga superpowers. Kasi yun ano sa kasulatan eh. Nabulagan sila. Na makikita nila yung palang tagapagligtas na sinasabi sa kasulatan na isang payat, anak ng karpintero, ordinaryong tao, hindi nila matanggap yun. Yan din tayo kung minsan nabubulagan tayo. At buti, siguro, ay si Sister ano, kasi walang trabaho yan, ganyan, kung ano siya sabi. Hindi dapat gano'n. Kasi sinabi na nga ni Lord, iisa tayo dito, iisa ang nangarin natin, iisa ang layunin natin, kundi ang papurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sa napakasimpleng bagay, no? Mga kapatid, tinatawagan tayo sa kabila ng ating mga naririnig sa tenga, sa kabila ng ating mga nakikitang kamalingan, sa kabila ng mga nagagawang natin na kamalian din, hindi dapat tayo dito. Bagos, ipagpatuloy natin yung mga ginagawa natin yan. Kasi nandito na siya eh. Malapit na siya. Ihinto pa kayo, baka bigla na lang makita nyo, lumalayo na kayo. Hindi po ang ating Panginoon, tandaan niyo po yan. Never lumayo ang ating Panginoon. Tayo yung lumalayo sa Kanya. Kasi ang dami na natin pinasok sa atin. Ang dami na natin mga kailangan gawin. Pero siya, nandiyan lang siya. Nag-aantay. At never niya tayong iniwan. Katulad ng nandiyo sa kasulatan. Sa kapila ng halos lahat ng mga Pariseo, matataas na tao yun. Hindi niya binitawan yung salita niya. Hindi niya binitawan yung mga gawain niya. Kasi alam niya, wala akong ginawang mali. At lahat ng ginawa ko ay kagustuhan ng aking Ama. Sana tayo ganun din. Sana lahat din mo, kung minsan mag-i-decide tayo, baka pwede, consult din natin si Lord. Lord, kagustuhan mo ba ito? Talaga bang para dito ako? Kapangunahan ng emisyon. Lord, kaya ba hindi yung pa binibigyan ng bahay? Kasi ganito, ganyan. Baka may reason siya. Lord, kaya ba hindi pa binibigyan ng girlfriend? Kasi baka ganyan-ganyan ang mangyari. Iyak ka lang ng iyak. Iyak lang ako ng iiyak. Lord, baka hindi mo ako pinapadalang pa ng kotse, baka mamaya ma-aksidente ako. Diba? There's always a reason kung bakit hindi natutupad yan. Pero lagi natin tandaan, nandyan si Lord. At handa siyang tumulong sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? Amen. Pagpatuloy lang natin. Negatibong mga kaisipan, alisin. Kasi natatabunan yan eh. Nandito na sa atin si Lord eh. Pumasok yung negatibong kaisipan, wala na. Natabunan na siya. Hindi mo na makita. Kasi ang nakikita mo na,
Kada tatayo ka, ay magsasalita sa akin hindi maganda. Pero hindi mo tinignan kung ano yung sasabihin ni Lord na maganda sa'yo. Di ba? Kaya dapat alisin mo yung mga negative na yan. At kung may mga nagawa rin tayong kamalian, sana pilitin natin magbago. Kaya nga dito, yung mga presyo dito, pinagbibigyan pa ni Lord. Binibigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon. Baka nga nabubulagan lang to. Kasamahan ko kayo. Sana dumating din yung panahon na unti-unti tayo magbago. Para mas lalo natin makita ang ating Panginoon na lagi natin katabi, na lagi natin kasama, at never tayong pinabayaan. Amen? Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat at nawag na marami tayong natutunan.